Alright mga kababayan, wag niyo munang i-skip ang video na ito at samahan niyo po ako mag-reaction video dito nga po sa muling pagbalik ni Mayor Isko sa Aroma Tondo kung saan sila po ay naapektuhan po ng napakalaking sunog kamakailan. So kasama niya din po dito si Vice Mayor Chi Atienza upang ipaabot po yung relief goods. Ito po ay 1,000 sacks of 5 kilos of rice galing po sa isang foundation po. So napansin ko mga kababayan dito sa video na ito na talagang grabe yung pagsalubong kay Mayor Isko, no? Napakainit kahit na umuulan. Bakas na bakas sa kanilang mga mata, sa kanilang mga muka, sa kanilang mga labi yung tuwa ng muli nilang masilayan itong alkalde. So kung maalala po ninyo mga kababayan na si Mayor Isko po talaga yung mismong nagpunta dyan nung panahon ng sumisiklab pa yung sunog at siya po talaga yung nagkontrol ng lahat, no, upang mabilis na maapula itong napakalaking apoy. At sa pagkakaalala ko nga ay umabot ito sa Task Force Charlie, no, na hindi na po kinaya ng mga bombero natin dito sa lungsod ng Maynila, kaya kinakailangan na po ng rescue sa ibang mga kalapit dating lungsod at humingi na din po siya ng tulong, no, dun sa talagang rumirescue po sa national na po ito. Ito po yung mga helicopter, no, na talaga namang rumescue din from Clark, Pampanga. Tumungo po yan dito sa Manila Bay at kumuha dyan ng tubig, no, at talagang binitbit makailang balik dito po sa Aroma Tondo para mabuhusan po yung area dyan na affected po ng ulan. At in fairness mga kababayan, no, parang 3 hours lang ang itinagal ng sunog. Although hindi pa rin maganda mga kababayan yung nangyari, pero napakalaking bagay na nito na hindi na umabot pa ng napakatagal na oras na naapula yung apoy, kasi kung hindi talagang napakalaki po ng area na maaapektuhan po dito. So sa pagkakaalam ko parang nasa 800 plus families ata yung affected that time. At ito ay mas mababa kumpara sa mga nakaraang pagkakataon na ito ay nagkasunog din dito sa area na to. So talagang mabilis yung apula nung apoy at habang nandyan si Mayor Isko, lahat kinontak niya mga kababayan, yung mga kontak po niya sa ospital, sa mga paaralan. Sa ospital po para maihanda po, no, yung ospital dahil baka meron pong mga masasaktan o nasaktan dito sa sunog ay talagang maaano kagad nila, ma-accommodate agad nila. And also dito po sa mga paaralan po nagagawin pong evacuation na center. So dito talaga natin makikita mga kababayan na yung gobyerno ngayon ng lungsod ng Maynila ay talagang kumikilos, no, at makikita nyo talagang bumababa sila sa ground para talagang malaman nila yung tunay na sitwasyon. At nakakalungkot lang, no, sa part na simula umupo si Mayor Isko ay sinubukan agad siya ng tadhana, no, na talagang kaliwat kanan yung nangyaring sunog dito po sa ating lungsod. Halos magkakasunod po yan, no, sa isang magkasunod na buwan o sa loob ng isang buwan ilang sunog po yung naibalita. At sa awa naman ng Diyos mga kababayan ay napakarami po ng mga individual, private sectors na nagpaabot po ng kanilang mga tulong, and also yung mga donation na nakikita po natin ay talagang napakalaking bagay po niyan, no, na ibibigay po sa pamahalaang lungsod ng Maynila upang maipaabot din po sa ating mga kababayang nangangailangan. So para sa akin mga kababayan, overall dito po sa mga ginagawa po ni Mayor Isko simula siya po ay naupo bilang alkalde ng Maynila noon at ngayon, maganda po talaga yung nagiging resulta nitong kanyang ginagawang pagla-live everyday, no, sa mga achievements, sa lahat ng mga kinakailangang malaman po ng taong bayan, lalo na dito sa lungsod ng Maynila, ay nagpapakita po ng transparency ang ating gobyerno, lalo na dito sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan po ni Mayor Isko, no, lahat nakikita natin, lahat updated po tayo on time. So ito po yung nakikita kong dahilan kung bakit talagang bumubuhos yung mga biyaya sa lungsod ng Maynila. Biruin ninyo, hindi talaga natatapos ang isang linggo na wala tayong nababalitaan na may mga donations, may mga iba't ibang magagandang bagay. Although merong mga hindi magaganda tayong napapanood,
meron din tayong magagandang napapanood. So, ganyan talaga eh, wala tayong magagawa. At para doon naman sa mga nagkokomento no na bakit daw panay ang live daw ni Mayor Isko, pwede naman daw siya magtrabaho ng tahimik at hindi na daw isa na pupubliko. So para sa akin, para sa majority ng mamamayan dito sa lungsod ng Maynila, tiyak na a-agree sila sa akin no na talagang mas maganda na nakikita po ng tao yung ginagawa po ng ating alkalde para po sa lungsod ng Maynila. Bilang isang taxpayer din mga kababayan, napaka laking ginhawa din sa amin, sa akin, na makita kung saan nanggagaling o saan mapupunta yung mga binayad ng mga taxpayer, yung mga buwis, no, para po sa lungsod ng Maynila. So kagaya po nito, yung mga relief goods, tulong na po ito, no, collaboration na po with the private sectors, mga foundation, and also sa pamahalaang lungsod ng Maynila, na agad-agad po nating nakikita yung resulta, no. Kung may problema, agad-agad na may solusyon at meron agad resulta. So yan yung isang pagpapakita na ang gobyerno po ay talagang gumagana at nasa maayos na landas na tinatahak. Isa pa sa kinatuwa ko at hinahangaan kay Mayor Isko is yung pagbibigay niya po ng resibo para po dun sa mga donation na pera. No, alam niyo yun, parang hindi mismong pangalan niya yung tatanggap, kundi ang lungsod ng Maynila yung nakapangalan sa cheque, tapos bibigyan niya ng resibo, paparesibuhan niya na katunayan na na-receive ng pamahalang lungsod ng Maynila. At yan ay naka-vlog pa, naka-live. So para lahat ng mamamayan dito sa lungsod ng Maynila ay aware no doon sa natanggap na tulong ng lungsod ng Maynila. So isa ito sa pinaka hinahangaan ng marami sa kanya. So para sa akin mga kababayan, iba talaga pag may transparency ang gobyerno no. Dahil ito yung nagbibigay ng assurance dun sa mga tao and also dun na lang din sa mga nagdo-donate no, mapa-pribado mga tao 'yan, pribadong organisasyon o foundation. So ito yung magiging assurance nila na talagang yung itinulong nila ay maipapaabot po doon sa talagang mga nangangailangan po no. Kagaya po nito na meron pong mga naapektuhan ng sunog, naapektuhan po ng nakaraang pagbaha sa lungsod ng Maynila. So lahat po yan mga kababayan ay nakita talaga natin at talagang may resibo no. Nakikita natin sa mga live. Kaya wala talaga akong nakikitang mali sa ginagawa ni Mayor Isko sa kanyang mga live stream, sa kanyang mga ginagawang pag-update sa kanyang Facebook page sa Isko Moreno Dumagoso. Doon nyo makikita no, na parang halos wala na nga tayong nakikitang pahinga ni Mayor Isko. Siguro linggo lang pero madalas umiikot din yan si Mayor Isko. Alam nyo naman yan, no? Inaabot ng madaling araw yan sa lansangan para siguraduhin lang no, yung katahimikan ng lungsod ng Maynila. So rain or shine mga kababayan, talagang makikita nyo po itong si Mayor Isko na lumalabas po sa kanyang opisina at talagang bumababa siya dun sa ground para malaman yung tunay na problema at kung ano yung kinakailangang tulong ng ating mga kababayang naapektuhan po ng mga problemang hindi inaasahan. No? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video dito po sa nangyaring pagbisita po ni Mayor Isko dito po sa Aroma Tondo, kung saan nabigyan na naman po muli ng biyaya itong ating mga kababayan dito sa Aroma Tondo no, na nakaranas po ng napakalaking sunog kamakailan. So maraming salamat din po no, sa foundation na tumulong po dito at sa lahat po ng organization na nasa likod din po ng pag-abot ng tulong dito, yung FFCCCII ata yun. Sila din po yung katuwang ni Mayor Isko sa pagpapaabot ng tulong dito. Correct me if I'm wrong sa ano ko. Basta yun, may isang foundation na tumulong dito and also itong organization na kasama ni Mayor Isko dyan. So maraming salamat sa inyo. Syempre sa suporta din po ng Vice Mayor natin si Chi Atienza. Maraming salamat po sa inyong lahat. At please comment down below kung nagustuhan nyo itong reaction video natin at pakishare na din po. God bless everyone!